Water refilling station ba ang kailangan mo? Hi, I'm Richard Enriquez of Enriquez Water Equipment, Plaridel, Bulacan. And sa business na to, meron po kaming 15 years na nag-install ng mga water refilling station. And isa po kami sa mga most trusted quality yung product, and regarding sa service, hindi po namin iniiwanan yung kliyente namin kahit 5 years, 7 years, 10 years na sila. Pag tumawag po sa akin, sinasagot ko, binibigyan ko ng advice, sasabihin ko, ma'am, meron ba kayong kilalang technician or tubero, tuturuan natin paano nyo gagawin yun. Kung malayo yung let's say, napagtayuan namin. So, in terms of technical support, lagi po kaming nandito. Basta install po namin, tawagan niyo po kami, tutulungan namin kayo, bibigyan namin kayo ng advice. And kung mapapamahal kayo or tinataga kayo ng contractor nyo or technician nyo, pwede po namin kayong bigyan ng payo. Okay? So, dahil kami nagtayo sa inyo, we have that responsibility to make sure na yung water refilling station nyo is working and is doing well. Okay? So, ano po ba yung ino-offer namin in terms of water refilling station? Sa water refilling station po, napakahalaga po ng quality ng equipment. Okay, meron kang mabibili na 150, 160, 170, pero baka every other month sira naman siya. O baka naman napipipi yung mga FRP no, napipipi. O di kaya pumuputok yung mga pipes and fittings. So, sa amin po, dahil sa experience and research namin, so yung equipment namin, sasabihin ko na isa sa pinaka matibay tsaka high-tech na equipment sa water refilling station business. Ako po ay electrical engineer, Mapua grad po ako, nagtrabaho po ako ng 10 years sa abroad, and ang trabaho ko ron is actually control panels. Nasa design kami and quality control ng control panels sa Sharjah, Bengali Engineering, United Arab Emirates. So, andun po yung pinaka-talent ko is making or designing water refilling, water control panels, motor control centers, mga ganon. So, in-apply ko po yun sa business na to. Gumawa ko ng sarili kong control panel, but of course, yung base knowledge ko is from H2O plus water treatment. So, marami akong natutunan sa company na yun. I work for 2-3 years sa kanila, and doon ako naging in line with mga water treatment. Okay, so ang mga mentor ko ron si Ma'am Josephine Tiu, si Engineer Pajardo. Okay, so from that control panel, in-improve ko siya, and ngayon meron akong sariling control panel na actually sa akin lang, hindi ko siya inaano sa iba. Yung panel na to, kahit masira yung tatlong float switches mo, masira siya, hindi ka magkakaroon ng breakdown kasi meron siyang mga switches na parang bypass or emergency switch na mapapagana mo siya in manual mode, walang automatic float switch. Kahit masira yung low pressure control mo, gagana pa rin yung equipment mo. Kahit masira yung mga timer mo sa control panel, gagana pa rin yung water station mo. So yun po yung ano namin, ang tawag ko po sa control panel na yun is A+ control panel. So, fan of Steve Jobs, Apple, ginawa ko water station, so A+ po pinangalan ko sa control panel na yun. And meron po itong mga contactor, heavy duty contactors, kaya yung mga ilaw ninyo, yung mga equipment nyo hindi basta-basta masisira, mga push button hindi pumuputok, hindi nangangamoy sunog kasi meron itong contactor. Bali ang inahandle lang ng mga ilaw, push button, float switches, baka 2 amperes lang. Ang capacity nila 10 amperes. Unlike yung iba na naka-circuit breaker lang, pag circuit breaker ka, kung ano po yung motor load mo, let's say 5 amperes or sa 1.5 horsepower, baka meron ka mga 9 ampere. So lahat yung tatakbo yun sa sa mga parts ng mga float switch, mga ilaw, push button. So kung palagay natin 9 amperes yun, tapos 10 amp yung capacity ng mga float switches mo, mga pressure switches mo. So, mas madali yung buhay nila kasi mas mabilis sila mag-iinit, namimit nila yung capacity. Eh, pag start pa ng motor, usually meron 3 to 6 times yung starting current ng motor. So,
9 times 5 na lang. So, around 9 times 5, around 45 amperes yung tatakbo in a matter of seconds. So, minsan pumuputok, minsan nangangamoy sunog, sira na sira yung mga push button, mga ganon. So, yung sa amin, di po nangyayari yun. Madalang po na once na install namin, halos di na tumatawag sa amin dahil di naman nasira. Ngayon, pag tumawag sila, kung willing po yung kliyente namin, i-walk through ko sila through video, ma'am, ganito ma'am, gawin natin, ganyan, ganito. Meron kayong electrician, tuturuan ko, ganon. So, kung malayo po yun, kung malapit naman, pwede na po namin puntahan. So, yun po, number one is yung uploads talaga, yun yung pinaka main advantage namin. Wala kami ng mga package 1, package 10, pero sa amin, solid po yung ano namin, yung triple membrane namin. So, naka-triple membrane po kayo rito, plus, meron po itong optional recycle. So, nag-triple ka na, tapos yung tapon mo, merong certain portion ng tapon na pwede mong ibalik sa tangke. So, hindi po basta-basta babalik mo lahat yon, tuturo po namin yon paano niya i-adjust yon. So, dapat calculated po yung ibabalik niyo para yung TDS hindi siya tataas ang tataas. Okay? So, yun yung second advantage ng equipment namin. Naka-triple membrane kayo. And yung price po nito is 220,000. So, imagine 220, naka-triple membrane ka na, naka-A+ ka pa. Tapos, 1.5 horsepower vertical pump pong gamit namin dito para yung capacity niya more than enough dun sa tatlo. Kasi minsan meron tatlo nga yung vessel nila or membrane nila, mali yung connection, mali yung size ng motor, so ganon. So yung sa amin, through experience, through theory, alam po namin na well capable enough yung motor, plus mamimit niya yung maximum requirement ng mga membrane natin para hindi sayang yung tubig tsaka yung kuryente. Okay? So, yun po ang plus namin. Tsaka ang dami pong gumagawa ng triple membrane. So, minsan, nag-triple membrane pero halos ganun din yung nangyayari sa ano. Actually, sinasakal nila yung membrane. Halos magbabara lang yung membrane. So, sa amin po, meron po kaming certain way to connect yung membrane para hindi siya magbara, plus makuha natin yung maximum output niya. So, number 3, meron po kaming tinatawag na protection for the membrane. So, meron tayong 5 micron and 1 micron, plus meron kaming another equipment na nilalagay para to protect yung membrane ninyo. So, kami po yung nagpa-pioneer ngayon sa innovation na yon. So, tingnan natin later on, baka gayahin din ng iba. But sa amin, meron kaming 3 water station na pinuntahan. Every 3 months, nagpapalit ng membrane. Kabibili lang, barado na naman, kabibili lang, barado naman. So, nilagyan po namin itong equipment na to. And ang maganda rito, nalilinis po natin yon. So, ngayon, di na tayo matawag, tumagal na po yung mga membrane, okay na raw, malakas daw po yung membrane, di masyado nagbabara. Okay? So, yun po yung another innovation namin dito. Yung tinatawag naming membrane protection filter po yung ginagamit namin doon. So, and another thing is, gumagamit kami rito ng gray pipes, hindi po kami gumagamit ng blue. Dahil yung blue, yung mga onion patente na nabibili sa blue is ang ninipis ng onion patente. So later on, mayroong nangyari na lost thread, mayroong time na bumigay, bumitaw, mga ganon. So, nagdaan po kami ron through that experience, and later on, we are convinced na talagang mas maganda yung gray pipes. Okay? So, gray pipes ang gamitin namin, and plus yung tibay ng pipe, makapal yung pipe, hindi basta-basta puputok. Kahit nga minsan merong mga 200 lang ginagamit, 190, so hindi siya na pumuputok. Unlike dun sa pag nakabili ka ng type ng blue na iba-iba yung brand minsan merong manipis, malutong, makunat, so hindi tayo sure. So importante po yung type ng pipes na gagamitin nyo sa membrane ninyo or sa RO ninyo, sa water system ninyo. Kaya po dapat i-consider nyo. Mura nga, kung gano'n naman ang gagamitin, wag na lang. Negosyo po ito, hindi naman po ito for pleasure. So, dapat meron din talagang quality. So, yun po yung advice ko. And then, another thing, yung iba gusto PPR. Okay, maganda yung PPR, matibay yun, kahit pukpukit mo. Ang problema doon is, ang dami ngayong murang PPR. Ngayon, pag binuksan mo yung PPR, sobrang nipis na ng thread, halos hindi lumabas. Kaya, meron kami installan, PPR yung pinagamit sa amin. Alam mo, nakadalawang tawag na, pumuputok yung PPR, bumibigay ng ganun yung pinaka-onyong patente. So, ano yung use na gumamit ka ng PPR, tapos magtitipid ka rin naman, bibili ka ng mura, tapos ganun din pala yung thread.
kumakalas din. So, di gray pipes na lang tayo. Sure pa tayo dun sa equipment natin. Okay. So, and tapos, isa pa pumano ko is in terms of workmanship. Yung workmanship namin, hindi pwedeng tabi-tabingi, hindi pwedeng basta mailagay na lang. We try to see kung ano yung pinakamaganda ron sa magiging layout niya. Kung paano namin mapapaganda yung water station. Dapat pantay, dapat hindi sa luwat yung ano niya po, yung piping niya. So, pinagbubutihan po namin yun dahil naniniwala kami na once na may nakakita, oy, gawa to ng Enriquez Water ng Plaridel, Bulacan, at least we have another client na pwede naming maging customer o dumami siya, di ba? Hindi yung pagkakita ron sa equipment mo, ano ba yan? Si ba nag-install niya? Ganyan, gano'n, di ba? So, we are very careful, tsaka strict po kami ron sa quality and workmanship ng equipment na tinatayo namin. We are proud of our product and naniniwala kami we are one of the best in terms of water refilling station installation. And yun nga po, sabi ko nga, unlike other, hindi kami yung basta natayo lang or ginaya lang yung ganon. Meron po kami theory, may design kami, size ng pipe, importante yun. Hindi pwedeng nagsimula ka ng uno, bandang dulo, ginamit mo 1/2, pinasak mo sa membrane, puro 3 membrane, tapos 1/2 lang ginagamit mo, yung vertical mo 1.5, tapos 1/2 yung nakasubo. Hindi po tama yun. Dapat i-respect natin yung size ng pipes dahil magkakaroon puro ng yung pressure, yung parang yung pressure natin mag-drop yung pressure ng mga maybe 5 psi, 10 psi. So dapat tama po yung pati po yung volume ng water affected po ron. So dapat tama po yung size ng pipe. And then later on, dahil nga electrical ako, napaka-importante sa akin ng size ng wire. Hindi pwedeng 16 lahat yung gagamitin mo, 3 pang magkakasama. Dapat tama yung connection, hindi pwedeng naka-series siya or paano connection niya parallel sa mga contactor. Dapat po tama yung series connection or parallel connection ng wire, and then yung size ng wire and then type ng wire. Ginagamit po namin is Royal Cord dahil yung Royal Cord, dalawa yung coating niya, isang rubber na makapal and then may separate coating pa yung bawat cord niya. So pwede ito sa mga yung watery or moist condition. So tama-tama to sa water refilling station kahit nasa baba siya. Unlike yung flat cord, minsan sa katagalan ay lumuluto, kumukunat, tas nasisira yung wires niya. Dahil din siguro sa mali yung capacity ng wire na ginamit, sobrang init, kaya later on kumulutong yung pipe, yung wire, and then later on napuputol na, biglang hindi na andar yung makina nyo. Okay? So isipin po natin yon. Hindi lang po presyo ang pinag-uusapan natin sa water refilling station. Napakahalaga po ng quality, yung design, yung research, yung theory dun sa pag-install ng water refilling station. I am the owner of Enriquez Water Equipment Enterprise. I also designed the water refilling station, kaya I make sure na maganda po yung tama and quality po yung namin, yung system namin. Till this day on, sabi ko nga, life is a continuous learning. Nag-iisip pa rin po ako ng another innovation na baka later on pwede na yung pagpindot mo, pupunin niya yung 5 gallon mo na hindi mo babantayan para hindi mo maapaw, and then plus meron siyang counter, mga ganon, para iwas kupit tayo or maging systematic yung water filling station natin. Kahit wala ka, gagana siya. So actually meron nun Badger meter, napakamahal lang, mga 14,000, 14,500, pero kung ako magbi-business, lalagyan ko ng Badger meter. Napakahalaga po nun. Kahit wala kayo, metro lang, nandun na yon. Hindi po kayo makukulangan. Okay, so medyo mahaba na, 15 minutes na po yung video natin, and gagawa pa po ako. Pero sabi ko nga po, in terms of water refilling station, tawagan niyo po kami 0932-880-4972, Enriquez Water Equipment Enterprise of Plaridel, Bulacan. We are ready to help you, to assist you, and to help you. Kompleto po kami sa mga pipes, fittings, filters, membrane, parts ng water station in case may kailangan kayo. Meron po kami branch sa
Dollar Street, North Fairview. Yung wife ko nagmamanage nun. So, in case mga bote, seal, parts ng water filling station, meron din po sila. Maraming salamat po, and God bless. And gaya po na sinasabi ko, think to improve yourself, think to improve your life. God bless.